Mabuhay mga kabar! Welcome back sa aking channel, ang Bar Chikadora, kung saan ang batas at ikaw ay pinagsasama dahil dito, law meets you. Grabing pasabog at plot twist ang kaso natin ngayon. Haharapin lang naman natin ang isa sa pinakamainit, pinaka-issue at talaga namang pinag-uusapan na landmark case ng Supreme Court and Bank. Walang iba kundi ang kaso ni Mango Dadato versus Comelec et al. GR numbers 260219-2231. At bakit kailangan makinig? Dahil literal na niyagnig ng Korte Suprema at buong election law ng Pilipinas. Pero bago yan, ano munang ibig sabihin kapag sinabi nating en banc? Ang Korte Suprema ay merong mga 15 justices. Isa yung chief, and then 14 yung associate. Karaniwan, hinahati sila sa tatlong divisions upang mabilis resolbahin ang isang kaso. Pero dito sa kaso na to, ito ay nangangahulugan na yung 15 justices ay magkakasamang uupo, makikinig at boboto sa iisang napakahalagang kaso. Hindi ito hinati sa division. Kaya sa huli, sa kasong ito, nagkaroon sila ng botong 8-5 ang Supreme Court upang permanenteng baguhin ang batas ng halalan sa Pilipinas. So tara, talakayin natin kung tungkol saan ang kaso at ano ang katotohanan tungkol dito. Bago ang lahat, kilalanin muna natin ang dalawang panig. Sa unang panig ay si Dato Pax Ali S. Mangudadatu. Siya ang kandidato para sa gobernador ng lalawigan ng Sultan Kudarat. At sa kabilang panig naman ay ang ahensya ng gobyerno, ang COMELEC, na kung saan ay nagsampa ng petisyon under Section 78 ng Omnibus Election Code laban kay Mangudadatu. Ang final na kaso ng petitioner is a petition for certiorari GR number 260219 and 260231 na kinatigan naman ng Supreme Court at kinansela nga ang Certificate of Candidacy ni Mangudadatu dahil sa maling declaration niya ng residency. Ngayon, the Supreme Court officially removed the second placer rule as it said that giving the position to the losing runner-up will violate the people's right to vote because voters already rejected that candidate. So instead of giving the seat to the losing rival, the law on succession must be followed. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Ngayon, magtataka ka, bakit dalawa ang GR number sa kasong ito? According to the rules, nangyayari ito kapag may magkakahiwalay na reklamo na inihain sa COMELEC ang iba't ibang mga tao laban sa iisang kandidato. Ang unang reklamo ay galing kay Sharifa Akil Mangudadatu at ang ikalawang reklamo naman ay galing kina Azel Mangudadatu at by Ali A. Untong. So dahil pareho lang ang isyong tinatalakay, ang pagsisinungaling o false material representation of residency ni Pax Ali, pinagsama na ng Korte Suprema ang dalawang apela sa ilalim ng iisang desisyon na inilabas noong April 22, 2025 upang hindi masyadong maging magulo ang hatol. Kaya pag nakita mo alinman sa dalawang numero yan, yung 260219 or 260231, iisang landmark case lang yan. Ang pagpapatalasik at pag-aabandona kay Pax Ali Mangudadatu. Ano naman ang petition for certiorari under Rule 64 in relation to Rule 65 sa Korte Suprema? Talakayin muna natin ang Rule 64, Review of Judgment and Final Orders or Resolutions of the Commission on Election and the Commission on Audit, Section 1.
The rule shall govern the review of judgments and the final orders or resolution of the Commission on Elections and the COA. Section 2. Mode of review: a judgment or final order or resolution of the COMELEC and the COA may be brought by the aggrieved party to the Supreme Court on certiorari under Rule 65, except as herein provided. Ang simpleng ibig sabihin ng certiorari under Rule 65, except herein provided, is gagamitin mo ang Rule 65 pero may mga particular na provision o exemption sa mga susunod na provision ng Rule 64 na dapat mong sundin sa halip na ang pamantayang patakaran ng Rule 65 ang gagamitin mo. Ano yung mga exemption na yon or yung mga pagkakaibang ito? First is the deadline. Sa karaniwang Rule 65, meron kang 60 days para mag-file. Pero dahil sa except herein provided, pinalitan ito ng Rule 64 na meron ka na lang 30 days para mag-file. Number 2, pagka-deny ng motion for reconsideration, sa karaniwang Rule 65, kapag na-deny ang MR mo, nagre-reset o nagkakaroon ka uli ng panibagong 60 days. Pero sa Rule 64, walang panibagong 30 days na ibibigay sa'yo. Itutuloy mo lang kung ilang araw na lang ang natitira mula sa original mong 30 days. Number 3, sa execution, ang file sa Korte Suprema ay hindi otomatikong magpapatigil sa desisyon ng COMELEC or COA. Maliban na lang kung magpapalabas ang Korte Suprema ng TRO. Ano naman yung Rule 65? Ito yung certiorari, prohibition, and mandamus. Tandaan ha, CPM, Section 1. When any tribunal, board or officer exercising judicial or quasi-judicial functions has acted without or in excess of its or his jurisdiction with grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction, and there's no appeal or any plain, speedy, and adequate remedy in ordinary course of law, a person aggrieved thereby may file a verified petition in the proper court, alleging the facts with certainty and praying the judgment be rendered annulling or modifying the proceedings, judgment, order, or resolution of such tribunal, board officer, granting such incidental reliefs as law and justice may require. So ano naman yung ibig sabihin ng grave abuse of discretion sa kasong ito? Noong natalo si Pax Ali sa COMELEC na i-cancel ang kanyang candidacy, ang tanging paraan niya para mag-appeal sa court ay ang gamitin ang Rule 65 na nabanggit natin kanina. At isinimpan niya ito upang ipaglaban na the COMELEC had allegedly acted in excess of its jurisdiction when it declared that he was not a resident of Sultan Kudarat. Second, the COMELEC's action allegedly constituted a capricious, whimsical, or despotic exercise of judgment amounting to lack or excess jurisdiction. Ganun pa man, ang final verdict ng court is ibinasura pa rin ang petition ni Pax Ali at sinabi ng Korte Suprema na hindi nagmalabis ang COMELEC. Tama at legal ang naging desisyon ng komisyon na i-cancel ang kanyang COC dahil sa malinaw na pagsisinungaling niya sa kanyang residency. So ano pa talaga ang nangyari? Ito na naman tayo. Babalikan na naman natin ng nakaraan. Sana all na lang talaga, di ba? Si Dato Pax Ali Mangunda Dato ay pinalaki sa ancestral home niya ng kanilang pamilya na matatagpuan sa Purok Garden, Tamnag,
Lutayan Sultan Kudarat. Ito ang kanyang itinuturing na domicile of origin or tirahan mula pagsilang. Noong 2018, lumipat siya ng rehistro at paninirahan sa lalawigan ng Maguindanao upang tumakbo sa lokal na halalan. Siya ay nanalo at opisyal na naglingkod bilang incumbent ng municipal mayor ng Datu Abdullah Sangki, Maguindanao. So, noong October 7, 2021, habang siya ay aktibo at kasalukuyang pang nakaupong mayor ng Maguindanao, naghain si Pax Ali ng kanyang COC upang tumakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Sultan Kudarat para sa May 9, 2022 election. So sa kanyang Certificate of Candidacy, idineklara niya sa item 5 na ang kanyang tirahan ay sa Purok Garden, Tamnag, Lutayan, Sultan Kudarat. So sa item 7 naman ng kanyang Certificate of Candidacy, gumawa siya ng formal na panunumpa na ang kanyang period of residence or ang kanyang paninirahan sa nasabing lalawigan ay bago sumapit ang araw ng eleksyon ay umabot na ng 1 taon at 8 buwan. Bagamat sinabi niya sa kanyang Certificate of Candidacy na lumipat na siya ng tirahan sa Sultan Kudarat simula pa noong mga nakaraang buwan, ipinakita niya ang mga opisyal na documents na patuloy pa rin siyang gumaganap sa kanyang tungkulin sa mga pang-araw-araw bilang mayor ng Maguindanao. So, opisyal lamang siyang naghain ng kanyang letter of resignation bilang municipal mayor ng Maguindanao noong November 15, 2021. Mahigit 1 buwan matapos niyang may apply ang kanyang Certificate of Candidacy para sa pagka-gobernador ng probinsya ng Sultan Kudarat. Ngayon, eto na yung pinaka-exciting part, the breaking point. It was the overlap of his two roles. Kiniklaim niya na he was already a resident of Sultan Kudarat, pero physically and legally, he was still acting as the mayor of Maguindanao. The law does not allow you to hold a public office in one province while claiming you have moved your home to another. Under Section 39 of the Local Government Code, RA 7160, an elective official must be a citizen of the Philippines and a registered voter in the barangay, municipality, city, or province where he intends to be elected and a resident therein for at least 1 year immediately preceding the day of the election. So paano nagiging continuing qualification ang batas na yon? Because the qualification requirements for elective local offices, including the residence requirement, are not mere technicalities. They are continuing qualifications that an elective official must possess throughout her term. The requirement of a residence is intended to prevent the possibility of a stranger or a newcomer unacquainted with the conditions and needs of a community from seeking elective office. Kaya naman, nung mag-file ng COC si Pax Ali for governor, dalawang magkahiwalay na petisyon agad ang isinampa ng COMELEC laban sa kanya under Section 78 ng Omnibus Election Code. Under Section 78 of Omnibus Election Code, this law allows anyone to file a petition to cancel a COC, especially when they lied about their critical qualification. So, if must be filed within 25 days from the time the COC was submitted, then once filed, the COMELEC must give due notice, hold the hearing, and make a decision at least 15 days before the election. Bitin ka, no? See you sa part 2, kabar! May natutunan ba tayo sa part 1, mga kabar? Comment down below. Kaya naman i-like,
at i-subscribe at i-share mo na to sa kaibigan mong mahilig magsabi ng, idemanda mo na yan. Chika lang. See you sa ating part 2 mga kabar chika. Bye!